Tanggap natin sa ating Panginoon, no? Minsan doon pa tayo sinusubok eh. Parang kung kailan tumanggap ka sa Panginoon, noon mo na nararanasan yung pagsubok. Noon mo nararanasan. Minsan, wala kang pera sa bulsa. Parang ganon. Actually, naranasan ko kasi, no? Parang nung kailan tumanggap ako, parang ang hirap ng buhay. Parang ganon yung pakiramdam ko nung una. Nung tumanggap ako sa ating Panginoon. Nako, hindi ko po alam kung ganoon din po sa inyo, pero yun po yung naranasan ko po, no? At hindi ko po tumanggap po tayo sa Panginoon, nako. Feeling po kasi natin minsan, parang may spiritual immunity na tayo, no? Pagka tumanggap tayo sa Panginoon, puro blessing, puro pagpapala, lang yung tatanggapin natin. Nako, minsan, nung bago rin po ako, ganoon din po, parang ang feeling ko nun, ang buhay po ng Kristiyano, talagang masaya po. Puro masaya lang. Lalo na po galing po ako doon sa school namin, full gospel. No? Talagang masaya. No? Pero paglabas mo pala ng comfort zone mo, hindi po pala ganoon. No? Doon po pala magsisimula yung testing. No po? Sabi nga doon sa sa Bible na po, kahit na nung mga nandun yung disciples, no, kasama po nila ang Panginoon sa bangka. Naalala niyo po yung kasama po nila si Jesus Christ sa bangka, natutulog po ang ating Panginoon. Kahit po, no, kasama po natin sa bangka ang ating Panginoon, makakaranas pa rin po tayo ng storm. No, nakakaranas sila ng bagyo eh. Paklik nga po. Ayan po. Nag-research po ako sa panahon po natin na po. Ang mga cargo ship, tsaka yung mga ganyang barko, no? Pag dumadaan po sila sa dagat, yan po yung nangyayari. Pero naka-experience, how much more kaya, no, nung panahon po kaya ng ating Panginoon? No po? Baka hindi lang po ganyan. No po? Kasi yung panahon po nila, hindi pa po ganyan ka-advance yung ginagamit nilang bangka. Ano po, nung panahon po nila. Base nga po dun sa Bible, halos mapuno na po yung bangka po nila. Kaya po ginilisting nila ang ating Panginoon. No po? Ngayon, no, yun nga po, hindi ko kung tinanggap natin ang ating Panginoon, we are on the same boat, no? Nasa parehong bangka tayo, hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok, no? Ng mga storm in life, mga difficulties. Makaka-receive pa rin tayo. No po? Sa family, sa work, sa marriage, no? Even sa business, no? Makakaranas tayo. Sa business ba? Lagi bang mabenta yung business natin? No? Sa mga nagbi-business dito? No? Sa family, lagi po bang masaya lang yung pamilya natin? Tama po ba? Masaya lagi? Meron din times na hindi po masaya. No po? May times na malungkot. No po? And sometimes, God allow this challenge, no? Or yung mga storm natin sa buhay, no? Not to punish us, no? Ang Diyos, inaalaw po. Hinahayaan po niya tayo na makaranas ng challenge sa buhay natin. Storm, no? Difficulties, no? Hindi para parusahan tayo, no? O hindi para i-shape tayo, para lumakas tayo. No? Iyon po yung purpose ng mga challenge. Kaya pinaparanas po sa atin ng ating Panginoon. No? Sometimes, inaalaw talaga ng Panginoon na mawalan tayo. No? Mawalan ng pera, mawalan ng mahal sa buhay, or kung ano man. No? Inaalaw ng Panginoon, no? To fill you up. No? Kung hindi ka mawawalan, ano yung bibigay sa iyo ng Panginoon? Wala. No? Kailangan, minsan, mawalan tayo. Kung ano man yung meron tayo, kailangan mawala yan para ibalik ng ating Panginoon. No? Imagine niyo po si Job. No? Nawala po lahat sa kanya. And instantaneous, talagang lahat nawala sa kanya. Narinig naman natin yung kwento ni Job. No? Nawala lahat ng ari-arian niya. Nawala lahat ng anak niya. No po? Instantaneous. Kaka-report lang, mamaya may report na naman na nawala, namatay. No po? And then afterwards, no, after that, binalik sa kanya ng ating
Panginoon. No po? At para malaman natin, no, yung challenge po, para malaman natin, saan po ba tayo nakatayo? O saan yung foundation po ng faith natin? No po? Paklik nga po ulit. No po? Minsan ganito po yung faith natin eh. No po? Nakita niyo po yung isa nasusunog na bahay, isa po yung kandila. No po? Alam niyo po yung pinagkaiba niyan. Minsan ganyan po yung faith natin eh. At kayo po yung makakaalam kung ganyan po yung faith ninyo. No po? Minsan ang faith natin parang isang kandila. No? After hipan lang, wala na. Patay na. Minsan ganyan yung faith natin eh. Hindi ko alam, kayo yung mag-judge sa sarili nyo kung ganun nga ba talaga yung faith nyo. Pero ang gusto ng Panginoon, yung parang nasusunog na bahay. No, habang hinihipan ng malakas na hangin, lalong nag-aapoy. No po? Ganyan po yung gusto ng ating Panginoon. At pagka nag-apoy, no, nadadamay pa pati kapitbahay. No? Ganyan yung gusto ng ating Panginoon, na pag-alabi natin yung faith natin. No? Kaya dumaranas po tayo ng challenges para po palakasin tayo sa ating faith. No po? Ayan, kapag dumaan tayo sa pagbagsak o sa difficulty, sa challenge, no? Difficulties and challenge and storm of your life, the response to the storm will determine, no? Yung respond daw po natin doon sa challenge na naranasan natin will determine kung i-define ka niyan or i-refine ka, no? Kapag sumuko ka, it will define you. Kapag sumuko ka, ibig sabihin, alam na kung ano yung faith mo. Na-define na kung ano yung faith mo. Pero kapag ikaw ay nagpatuloy, after the storm, after the difficulties, na-refine ka. Kasi nagpatuloy ka eh. No? At iyon po ang gusto ng ating Panginoon. Sa mga bagyong pinagdadaanan natin, no, hindi po natin kayang kontrolin yung mga circumstances. Tama po ba? Hindi po natin makakontrol yan. No po? But, we may choose our response. No? Pwede natin piliin yung magiging response natin dun sa challenge. No? Or sa difficulties na nararanasan natin. We may choose fear or faith. No? Matatakot ka ba? O sasampalataya ka sa ating Panginoon? The Lord wants you to get stronger, but Satan wants us to quit. No? Maging fragile na yung ating mga pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, kaya nga binibigyan ng challenge para tumatag ka. Pero ang Diablo, si Satan, ang gusto niya, maging babasagin yung pananampalataya mo. Yung konting matouch ka lang, basag ka na, sumusuko ka na. Yung fragile po, ang ibig sabihin po niyan, yung babasagin. No po? Kaya po yung mga shipment, no, yung mga package, kung tayo sa Lazada o sa Shopee, minsan, pag nag-order kayo, may nakalagay dyan na fragile. Ibig sabihin, babasagin yung nasa loob. No? Minsan nilalagyan pa yan ng handle with care. No? Kung ano-ano pa yung nilalagay nila. No? Kasi nga, babasagin. Iyon ang gusto sa atin ni Satan. No po? Paklik nga po ulit. Yan. Ay, hindi pa po yan. Pero yan. So, yun nga po, no? Yung faith na madedetermine natin yung faith natin, no? Yun yung sinasabi natin kanina. Madedefine kung saan yung faith natin after the storm. No? Remember yung Matthew chapter 7, yung parable ng mga builders. No po? So, nagtingin po ako ng mga pictures para ma-visualize po natin. No po? Yung nasa kanan po ay builders dun sa sand. No po? Yung foundation niya ay sand. And dun sa kabila ay yung stone. Ngayon, ano po? Dumating po yung bagyo, bumagsak po yung sa nakatayo sa buhangin. No? At alam naman po natin, no, it symbolized ng stone ay ang ating Panginoon. No? Kung ang foundation ng faith natin ay nasa Panginoon, para tayong bahay na yan. No? Dumaan man yung bagyo, maranasan mo man yung bagyo, pero tatayo ka pa rin. No? Pakulit nga po ulit, meron pa po ba? Ayan. So,
yun nga po, no, nabanggit na po natin kanina, no, ang gusto po ng ating ni Satan, no po, ay maging fragile yung faith natin. And nakita ko po to, no, napanood ko po sa isang preacher, no, po, na meron palang word na ganito. Yung tinatawag nilang is anti-fragile. Anti-fragile. No, po. Ang anti-fragile daw po ay isang salita, no po, tatagalogin ko po, isang salita po na nagde-describe po, na dinidescribe po niya yung isang tao na nagbe-benefit po after ng obstacle or ng pagsubok. No po. Ang resilient naman po, yung capacity na po natin maka-recover, no? Yung mabilis tayong maka-recover. No po. Iyon po yung difference po nila. No, ang gusto po ng Panginoon yung maging anti-fragile po tayo. No po. Yung anti-fragile niyo, after nung storm, nagpapatuloy ka, nag-move on ka, no po. Iyon po ang gusto ng ating Panginoon. Hindi lang tayo basta maging resilient. No po. Ang pinagkaiba po kasi nila, ano po, parang after po, kunwari may naranasan po tayong bagyo, ang resilient po, nakakapit ka pa. No? Pero yung anti-fragile, nakakapit ka na, lumakas ka pa. Nakukuha niyo po yung difference. So yun po pala yun. Paklik nga po ulit ng isa. Fragile faith is hurt by problem. Kung ang pananampalataya po natin ay fragile o babasagin, no, madaling mabasag, dadamahin po natin yung problema. Nakukuha niyo po. Na-example ka na po ito eh. Ang mangyayari po, kapag fragile yung faith po natin, no po, for example, ganito po, may langgam po dito, no po. Kunwari lang po, nakikita niyo po, hindi, no po. Kasi po wala naman po kasi kunwari lang po. Kung meron pong langgam dito, at ginamitan ko po ng magnifying glass, lumaki po ba yung langgam? Lumaki po ba yung langgam? Hindi po lumaki yung langgam. Pero yung tingin natin, dahil ginamitan natin ng magnifying glass, lumaki po yung langgam. Ganun din po sa problema natin. Kapag may maliit tayong problema, at tinignan natin siya ng malaki, lalaki po yung problema. Pero kung yung problema, titingnan natin siya as maliit lang, magiging problema. Remember, no po, ang Diyos natin mas malaki po sa kahit anong problema. Resilient faith will resist the problem. No? Yung resilient, kaya mo yung problema. Pero na-stagnant ka na. No? Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo maging resilient lang. Na after natin sumampalataya sa Panginoon, lumakas lang yung pananampalataya natin. Nandun lang tayo. No? Ligtas lang tayo, kumbaga. No? Ang gusto ng Panginoon, anti-fragile, will get better in the problems na pag kami dumaan na pagsubok, mag-move pa rin tayo. No? Mag-i-strive pa rin tayo para maging better. No? So sana yung word na yan, no? Kasi tumatak sa akin eh, kaya gusto kong ma-share sa atin na maging anti-fragile tayo, no? Na maging better pa tayo after na kung ano man yung nararanasan natin. No po? Sometimes, no, gifted tayo, pero fragile din pala tayo, no? Pero sometimes, no, anointed ka, pero fragile ka rin eh. Minsan, talented, but easy to quit. So, ganun yung mga faith, na kahit na may mga talented tayo, anointed tayo, no, sana wag po tayong huminto doon sa pagiging fragile. No? Kahit anong meron tayo, wag tayong huminto sa ating pananampalataya. Ano po? Next, paklik nga po. Nakita na. Na-reveal na po. Balik na po tayo dito sa introduction pa lang po. Yan ano po. Kaya medyo mahaba po. Wag po sana tayo mainip na po. Parang nainip na po tayo eh. Gising pa mo ba tayo? Okay, sige. Kung gising na po tayo, ano po. Ganito po kasi yung nangyari doon sa picture ko. Ayan. Nung panahon po na to, nagsugo po si Moises ng spy. Ano po? Kasi po, before that, ano po, sinabi na po sa kanila ng Panginoon, Exodus pa lang po, sinabi na po ng Panginoon, ibibigay po sa kanila yung promised land. Ano po? Exodus pa lang po, chapter, ninote ko po yan, Exodus chapter 33, no? Hanggang sa mga sumusunod. Sinamahan po sila ng ating Panginoon. Actually, ayaw na sumama sa kanila ng Panginoon eh. Baka daw pumapatay po sila lahat.
No po, kasi sobrang tigas po ng ulo ng Israel. No po. Biruin nyo, sinabi ng Panginoon na ibinigay na sa kanila yung promised land. No po. Kasi promise na ng Panginoon promised land nga no? Binigay na sa kanila ng Panginoon. And based dyan sa chapter 13 ng Numbers, no po, binigay na po sa kanila ng Panginoon, pero nagpadala pa sila ng spy. Diba? Para i-confirm kung totoo yung sinasabi ng Panginoon. Pero yun po, sinabi na ng Panginoon na dinescribe na sa kanila, yung promised land ay ganito. No po, mayaman sa bunga, flowing with milk and honey nga po sa English Ano po ba yung binasa ng ating kapatid? Ano po, sa 27, ano po? Ito ay mayaman at sagana sa lahat. Ano po? So, yun na po, pre-promise na po sa kanila ng Panginoon na kanila po yun. Ano po? At wala po ba diyang map? Patingin nga po sa slide. Ayan. Alam niyo po, habang nagre-research po ako, alam niyo po ba, from Egypt hanggang sa Israel, sa panahon po nila, 11 days lang po yung travel. 11 days daw po yung travel. Tapos, buhat doon nakita niyo po yung orange, hanggang doon sa kabilang orange. Ano po? 2 years po yung ginawa po nilang travel doon. 2 years. Ano po? Buhat doon sa paglabas sa Egypt, hanggang doon sa Sinai, hanggang doon sa Kadesh Barnea. Tama po ba? Basta yun yung dulo na to. Sa dulong-dulo sa dito. Yan. Kung nakapansin po natin. No po? At diyan po, nung panahon po na yan, 2 years, after 2 years, no po? Nagpadala po sila ng spy sa promised land para tiktikan kung ano po yung makukuha nilang impormasyon. No po? Pero remember, binigay na po sa kanila ng Panginoon. Rinamis na po sa kanila ng Panginoon. Kasi nga promised land, no? Tapos, sabi dito, no? After 40 days, 25, verse 25, ng Numbers, pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya. So, after 40 days, nagtiktik sila dun sa promised land, no? Tiniktikan nila para makakuha sila ng intelligence report, no? At umarap sila kina Moises, Aaron, at sa buong bayan ng Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kadesh. O, yun po yung kanina, ano po? Nandun po sila, nag-report po, bumalik po yung espiya. Ilan po yung spy? 12 spies po sila, ano po? Kasi po, 12 yung tribe ng Israel noon. Nagpadala po sila kada tribo. Ano po? 12 spies yung pinadala po nila. Tapos, bumalik po yung 12 spies. Ano po? Inuulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Sa 27, ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin, ito'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin noon. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. No po? So, yung nag-report, sabi dito na, totoo, yung sinabi ng ating Panginoon. Totoo yung sinabi ng ating Panginoon. Na ito po ay sagana sa lahat ng bagay. Flowing with milk and honey. Iyon po yung description nila. Ano po? Ibig sabihin, mataba yung lupa. Ano? Click nga po yung kanina. Ano po? Back po ng konti. Yun sa, ayan. At, yan po, ano po? Yun po yung sinasabi po nila, no? Mataba po yung lupa, sagana sa lahat, at ito po yung bunga. No po, nung panahon po kasi noon, parang ano po ng kamumunga po ng ubas, kaya ang dala po nila ganyan. No po, sa sobrang hitik sa bunga, no po, kaya nilailangan pa ng 2 tao para po kunin yung bunga. No po, para bitbitin pabalik. No? So, talagang totoo yung sinabi ng ating Panginoon. No? Na talagang yung promised land ay punong-puno ay sagana sa lahat ng bagay. Pero, ayan na po yung pero
Na po. Sabi po sa pinagpatuloy po natin, no? Ngunit, dito salin, ngunit, malalakas ang mga taga-roon. Ano po? Alam niyo po, kahit gaano kaganda yung mga sinabi natin, pag narinig mo na yung pero, ngunit, ay wala na. Wala na po yung kagandahan ng mga lahat ng report. No? Kahit may plano ka, kahit tayo, personally, kung nagpaplano tayo, no? Pagkatapos, after natin magplano, at may narinig ka na pero, wala na. No? Kahit sabihin mo sa asawa mo, na ang ganda-ganda mo, ang kinis-kinis mo, pero, wala na po yun. May pero eh. No? Ngunit, wala na. Bali wala na yung magaganda mong sinabi, kasi may pero eh. Diba? Dito, ngayon, ngunit, sabi nila, ngunit malalakas ang mga taga-roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sabi po dito sa English, descendants po ni Anak, no? Mga anak ni Anak. Ang higante po, nung panahon po na yun, ay, hindi po ako nagkakamali, nasa 10 to 12 inch, ay 10 to 12 foot. Si Tata naman po. Anong ilang? 6 feet. 2 tatanomer pagkapatong. Ganon kalalaki yung higante ng panahon na yun. No? Ganon daw po kalalaki. So talagang higante na literal. No? Ganon po yung nakita po nila. Ano po? So, pero totoo po ba yung sinabi ng ating Panginoon na itik daw po sa bunga, ano, mayaman sa lahat ng bagay? Totoo po. No? Totoo po eh. Kasi unang report, totoo. Sinabi na, ito pa nga yung bunga, oh. Sabi niya eh. Sabi nila nung unang report. Pero, ito yung nagiging problema, ano po? Mas nakita nila, no, yung mga higante, ano po? Sakop ng mga Amalekita, ang Negev, ang Kaburulan, ay tinitira naman ng mga Heteo, Jebuseo, at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog, Jordan. Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin natin sila, sapagkat kaya natin silang gabiin. No? Imagine niyo po yung response ni Caleb, na po, sa harap ng crowd. No? Pero, pagpatuloy po natin, na po, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupain, pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon, at sino mang magtangkang sumakot sa kanila, ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. No? So kung titingnan natin, no? At nung na-report po yan, na-report po nila, pinag-usapan po nila. Alam niyo po, hindi po natuloy yung paglusog po nila. Pero si Caleb, gusto niya. No? Gusto niya. Lusubin natin sila. Yun yung gusto ni Caleb eh. No? Pero hindi nga po natuloy. Dahil nga po, mas marami po yung nag-report ng hindi maganda. Ano po? Kaya po, after po niyan, pinarusahan po sila ng Panginoon. Pinarusahan po sila ng Panginoon. 38 years additional, nagpaikot-ikot po sila sa ilang. Hanggang sa mawala na po yung mga original na taga-Egypt. Kumbaga sa atin, na-born again po yung Israel. Hindi na po sila yung galing sa Egypt. Ibang generation na po siya. Ibang generation na po sila. At ang natira lang po, na nakapasok
sa Promised Land, alam na po natin, si Joshua and Caleb. Silang dalawa lang po yung nakapasok na nanggaling po sa Egypt. No po? Bakit po sila? Paklik nga po. Ayan. Sige po. Why did Israel afraid? No? Bakit po kaya sila natakot? No? Bakit po kaya sila natakot? No? Ano po? Una is because of what they see. No? Unang-una, dahil po sa mga nakita nila. Kaya sabi po ng Bible, we must walk by faith and not by sight. No? 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ano po? Kailangan mas magpatuloy tayo sa pananampalataya. Ano po? Kasi nakita po nila, no? Sa verse 28, ano sabi nila? Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga higante, lahi ng higante. No? Nakita po nila na literal. Siguro kung wala pa naman sa atin nakakita ng higante. No? Pero kung sa basketball, ang kalaban po natin, puro kasing lalaki ni Tata Nomer. No po? Tapos ganito lang po tayo kaliit. Kahit kasing laki ko lang. No po? Umpisa pa lang, game pa lang, hindi pa nagsisimula yung laban. Baka panghihinaan na tayo ng loob eh. Diba? No? Kasi sa size pa lang, minsan nai-intimidate na tayo eh. No? Ganun din sa mga pagsubok sa buhay natin. Minsan nakikita natin yung pagsubok, no? Nai-intimidate na tayo, natatakot na tayo. No? Pagka nakakita na tayo ng higante sa buhay natin, na nasa harap natin, natatakot na po tayo. Ayun ang pagsubok. No? So, hindi po sila nakapasok dahil sa mga nakita nila. Natakot po kasi sila sa mga nakita nila. Ano po? Pangalawa, because of what they hear. No? Natakot po sila dahil po sa mga narinig nila. After ng magandang balita, no po, na ibinigay sa kanila, may proof na maganda yung balita, sumunod na balita ay hindi na po maganda. Mas nakita nila yung hindi magandang balita. No? Kaya po siguro pinatigil sila ni Caleb na the more na maririnig nila yung report na hindi maganda, no po, lalo silang hindi magpapatuloy. Minsan ganun tayo no? The more na negative yung pumapasok sa atin, no? Hindi na tayo nagpapatuloy kasi nakikita na natin yung negative. Pero kung puro positive at salita ng Panginoon yung pumapasok siguro sa ating mga puso at isipan, magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Kaya iwasan po natin yung negative. No po? Parang isang plant. No po? Alam niyo po yung plant? Halaman. Halaman po yun. No po? Yung halaman po, kapag diniligan mo siya, marumi o malinis na tubig, lalaki po siya o hindi? Ano po? Lalaki siya. Lalaki siya. Kasi, ang plant po kasi, pinipilter po niya. Ang iniinom lang niya or hinihigop lang ng ugat niya, yung tubig. Hindi po yung dumi ng tubig. So, ganun din po sana tayo sa faith natin, no? Ano mang negatives, no? Hindi ko naman sinasabi na huwag natin masyadong pakinggan yung mga negative, no? By experience, no po? Minsan maganda rin po pinapakinggan yung negative, no po? Para mabalansin po natin when it comes to decision making. Tama lang po yun. No po? Ang problema po kasi, prinamis na sa kanila ng Panginoon, sa inyo na yan. No? Sa inyo na yan. Mahalan nyo na yan. Prinamis na sa kanila ng Panginoon. No? Pero, andun, mas nagpadala sila sa mga negative. No po? And then, third, because of what they assume. No? Nag-assume po kasi sila. Basahin po natin. Verse 32. Sabi dito,
Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon, at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. So, inassume na nila na kung sino yung magtangka sa kanila ay lalamunin nila. Ibig sabihin, tatalunin nila. 33. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. No, sabi, mga tipaklong daw kami. So, inassume na nila na tipaklong sila. No po? Nakukuha nyo po? Nag-assume po sila. No po? Iba po yung sinabi ng higante na tipaklong kayo. No? Tipaklong kayo. Hindi eh. Ang nangyari, inassume na nila, tipaklong kami. Parang ganyan yung nangyari, inassume na nila na tipaklong lang sila. No? Inassume na nila. Kaya hindi po nagpatuloy sila. No po? Hindi po nila nilusob ng that time. No? Pero si Caleb, gustong-gusto nilang lusubin. Dahil iprenamis na nga sa kanila ng ating Panginoon. No po? Pero dahil sa desisyon nila na wag nang tumuloy, no, na-delay sila ng 38 years. No? Sana po sa ating pananampalataya, buhay pananampalataya, no, huwag tayong ma-delay ng 40 years, no, para sumunod pa tayo sa ating Panginoon. No? Sana maging matapang tayo. Ano po? Lalo na pagdating sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon sa trabaho. Tapang natin eh. No? Submit tayo ng resume hanggat hindi tayo nakakakuha ng trabaho. No? Minsan, hindi ka qualified dun sa mga requirements, pero nagsasubmit ka pa rin ng resume. No? Ganun din sana sa ating pananampalataya. No? Sa ating business, ganun din. Hindi ko alam kung sino mga nagbi-business dito, pero kayo, nakakalam, no? Wala namang sigurong nag-business para malugi, no? Lahat tayo nagbi-business o nag-acquire ng mga nakikipagsapalaran tayo or nagmo-move tayo, no? Ganun din sana sa ating faith. Hindi tayo dapat matakot, no? Pagdating sa ating Panginoon. No po? At paklik nga po ulit, no? No? Courage doesn't mean you don't fear, no? Ang courage daw po, ang katatangan daw po, hindi ibig sabihin hindi tayo natatakot. Natatakot pa rin tayo. Nakakaramdam pa rin po tayo ng takot. Normal po yun. Normal po yun. Pero ang courage daw po, ano po, kahit na natatakot ka, base po dyan, ano po, sa sinasabi ko na yan, kahit natatakot ka, nag-move forward ka. No? Nag-i-strive ka. No? Nagpapatuloy ka para lumakas. Yun po yung courage. Hindi po ibig sabihin, hindi natatakot. No? Yung courage mo, nakakaramdam ka ng takot, pero ina-overcome mo yun. No po? So sana, ganun din po tayo sa ating faith. No po? After po nito, no? Ang totoo po, yung mga nasa promised land, takot na takot po sa Israel. Yung mga Israel po, takot na takot sa mga nasa promised land. Kasi nga po, mga higante daw po yung mga nandun. Ano po? So, based po sa Josue, ano po? Takot na takot po yung mga nasa promised land. Kasi alam niyo po, nabalitaan po nila yung binato yung Red Sea. Pinakain sila sa ilang. Tinalo yung sinong hari sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya takot po sila sa Israel eh. Eh hindi naman alam ng Israel na takot yung mga nandong higante sa kanila. No po? At after nun, no? Si Caleb po, yung descendants po ni Caleb, sila po yung sumakop sa mga higante. No po? Kasi siya po yung may tapang eh, in that time. Sila po yung nagmanang lupa ng mga higante na yan, mga descendants ni Canaan. No po? Kung magiging tapat po tayo sa ating pananampalataya, ano po? Kung magiging matapang po tayo sa ating pananampalataya, sumusunod tayo sa Panginoon, kaya po ibigay ng ating Panginoon, ano man po yun.
Kaya pong ibigay ng ating Panginoon. Pero kung hindi po tayo susunod, madedelay po yan. No? Madedelay po yan. So nakita natin dito yung ginawa ng ating Panginoon, no? Sana kahit na may madaan tayong challenges, no? Maging anti-fragile tayo, no? After ng storm, mas lumalakas pa tayo, mas pag-benefit pa tayo, no? Pakita natin, no? Na ang Diyos talaga ay Diyos sa atin. No? Na kahit may pagsubok, no? Still, ang Panginoon ay Panginoon pa rin natin. Siya lang po yung pagkatiwalaan natin sa mga buhay po natin. Tayo po lahat ay manalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga mensahe po ninyo ito sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na ang iyong mga salita ay patuloy na pagyamanin po namin, Panginoon, sa aming mga puso. At Panginoon, by this word, Panginoon, na ginamit niyo po sa bawat isa sa amin, ay maging encourage sa amin, Panginoon, to have courage, Panginoon, o maging matapang, Panginoon, sa aming pananampalataya. To be anti-fragile, Panginoon, patuloy na mag-strive kami sa aming buhay pananampalataya, at patuloy, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang maging kalakasan namin. Kayo ang maging foundation, Panginoon, ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo na binabalik. Ang pinakamataas na puri ko salamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen.